Kaligirang pangkasaysayan. Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Joel Janine Gomez. At ngayon ay tatalakayin ko ang panulaan sa panahon ng Malayang Republika. Ang panahon. Kaligirang pangkasaysayan. Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Joel Janine Gomez. At ngayon ay tatalakayin ko ang panulaan sa panahon ng Malayang Republika. Ang panahon ng Malayang Republika na nagsimula noong 1899 at nagtapos noong 1901 ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang panahon kung kailan idiniklara ng mga Pilipino ang kanilang kalayaan mula sa Espanya at itinatag ang unang Republika ng Pilipinas. Kaligirang pangkasaysayan. Sumigla agad ang panitikang Pilipino pagkatapos na bumagsak ang kapangyarihan ng mga Hapon sa Asya. Marami ang nasabik sa pagsulat maging ito man ay sa Tagalog o English. Nabuksang muli ang mga palimbagan ng mga pahayagan at mga magazine. Nagkaroon ng mga paganyak upang akit sa mga manunulat na nagsisulat tulad ng Palangka Memorial Award in Filipino and English Literature, Republic Cultural Award, Gawad ni Balagtas Award, Taunang Gawad ng Surian ng Wikang Pambansa o Talaang Ginto. Samahang pampanitikan na itinatag. Kadipan. Kapisanang aklat, diwa at panitik, taniw, taliban ng inang wika, samahang balagtas, panitik ng mga kababaihang manunulat, panitikan, samahan upang mas maintindihan ang mga layunin at aktibidad nito. Ang pansin ng mga manunulat sa Tagalog ay nalipat sa pagsusulat ng mga aklat pampaaralan sa Pilipino. Nagsulat sila ng mga aklat na pambarilala, pampanitikan, kasama ang mga tula. Ang mga akda ng mga dakilang manunulat noong unang panahon ay nabuhay na muli sapagkat ang mga ito'y isinasama sa mga babasahing pampanahon ng mga bagong manunulat. Tulad ni na Alejandro G. Badilla na Ang Parnasong Tagalog, Manuel Carsantiago na Buhay at Iba Pang Tula. Katangian ng panitikan. Ang naging paksa ng mga akda sa panahong ito ay tungkol sa kalupitan ng mga Hapones, kahirapan ng pamumuhay noon, at kabayanihan ng mga gerilya. Idiniklara ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang Batas Militar. Ito ang nagpasimula ng pagpapakilala sa tunguhin ng kanyang pamahalaan na pagkakamit ng bansa ng kaunlaran sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang bagong lipunan. Kaya't marami mga katang nalathala na nauukol sa pagtataguyod ng mga layunin sa bagong lipunan. May mga lathalain ding naglalarawan ng tunay na nadarama ng maraming Pilipino ng panahong iyon. Ang mga nasabing akda ay nagpapahiwatig ng mapanghimagsik na damdaming namamayani at nagpapatutol sa nadaramang pagsupil sa isang karapatang pantao, katulad ng kalayaan sa pagpapahayag at pamamahayag. Palihim o pailalim na nalathala ang mga naturang akda. Sa panahon ng Batas Militar ay di ipinagbabawal ang mga di-opisyal na diskurso. Ang bawat sambit ay dapat naaayon sa diskurso ng nakakapangyayari. Nagkaroon ng paglinis o sensura ng mga palabas, broadcast at limbag na media. Mga manunulat ng tula sa panahong ito. Alejandro Abadilla. Siya ay tinawag na ama ng makabagong tulang Tagalog ni Pedro Ricarte. Ang akda niya ay Ako ang Daigdig, taong 1955,
Dahil sa kagandahan ng tulang ito ay pinagkalooban siya ng surian ng wikang pambansa ng diploma ng karangalan bilang Makata ng taong 1957. Pangalawa naman ay si Jose Villapanganiban, na ang kanyang sinulat ay Mga Butil ng Perlas taong 1960. Binubuo ng 70 na tula na handog niya sa kanyang asawa para sa kanilang ika-25 taong anibersaryo ng pag-iisang dibdib. At ang pangatlo ay si Amado V. Hernandez, isang dipang langit. Humalili kay Jose Corazon de Jesus bilang pangunahing Makata sa Tagalog. Siya ay nagkamit ng Republic Cultural Award. Ang tulang ito nabilanggo siya dahil sa bintang na isa siyang komunista dahil sa pagtatanggol niya sa mga dukha at manggagawa. Iba pang manunulat ng tula sa panahong ito ay (1958), Pag-ibig, Guro, Benigno Ramos, Ang Bahay ng Diyos, Ang Kayumangging Bayani, at iba pa. Jose Lacaba, kagilas-gilas na pakikipag sa palaran ni Juan Dela, ang makabagong tula ni Jose Villapanganiban, Tanaga at Panton, taong 1963. Ito ay makabagong tula na walang sukat at tugma. Ngayon naman ay tatalakayin naman natin ang People Power, EDSA Revolution, 1986. Ang People Power Revolution, na kilala rin bilang EDSA Revolution, ay isang mapayapang revolusyon na naganap sa Pilipinas noong February 22 to 25 taong 1986, kung saan nagtipon ang mga mamamayan sa EDSA upang iprotesta ang pandaraya sa halalan at ang diktadorya ni Pangulong Ferdinand Marcos. Revolusyon ng EDSA 1986. Para sa mga mamamayang Pilipino, ito pa lamang ang tunay na bagong republika, ang tunay na bagong republikang Pilipinas. Lumabas ang ganda ng pag-uugaling Pilipino, isinilang ang bagong uring Pilipino. Ang kalagayan ng panitikan sa panahong ito. Bagamat iilang buwan pa lamang ang pagkakasilang ng tunay na Republikang Pilipinas, ay may mababakas ng pagbabago sa ating panitikan. At ang mga pagbabagong ito ay madaraman na sa ilang mga tula, awiting Pilipino, sa mga pahayagan, sa mga sanaysay, at sa talumpati, at maging sa programa sa telebisyon. Panunaang Pilipino. Ang mga tula sa kasulukuyan ay naglalaman ng halos walang kakimiang pagpapahayag ng tunay na damdamin ng mga Makata. Una dito ay ang kanilang mga tuwirang panunuligsa sa mga nanunungkulang may mga tiwalaing gawa. Pangalawa naman ay ang pagpuri sa mga nakagagawa ng kabutihan. Mga manunulat sa tula sa panahong ito. Giting ng Bayan ni Francisco Rodrigo, Himala ni Bathala Francisco Rodrigo, Lumaya ang Media Hango sa Taliba, Abril 16, 1986, Bawasan ang Amortisasyon Hango sa Taliba, Abril 16, 1986, Alambring May Tinik, Bumbang Tubig at Usok na Malupit ni Remy Alvarez Alva. Maging sa mga sanaysay, damang-dama ang labis na katuwaan ng mga Pilipino sa nakamit na bagong kalayaan. Mga sanaysay sa panahon ng EDSA Revolution. Pag-ibig laban sa trangke ni Teresita Sayo, Bukas na Liham ni Jocelyn M. David, Susi sa ganap na kalayaan ni Manuel T. Salva Cruz, Dikta ng Dayuhan ni Romulo Alenio Caralepio.
People Power, isang pagsasadula sa 4 na araw na matahimik na revolusyong naganap sa ating bansa. Dulang katatawa ng ipinalabas sa telebisyon. Chicks to chicks, kasi babae, sa baryo, balik. Mga iba pang manunulat sa panahon ng People Power. Pinciano Pineda, Direktor ng Surian ng Wikang Pambansa, Isagani Cruz, Edgardo Reyes, Domingo Landicho, Ruth Mapanglo, and Ledia Gonzalez. Para naman sa konklusyon, sa panahon ng Malayang Republika at People Power, umusbong ang isang bagong uri ng panulaan na sumasalamin sa damdamin at karanasan ng mga Pilipino. Nagpakita ito ng pag-asa, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng mga tula na ibahagi ang mga kwento ng pakikibaka, pag-asa at pagbabago. Naging isang mahalagang instrumento ang panulaan sa pagpapalakas ng pambansang identidad at sa pagpapahayag ng mga mithiin ng mga Pilipino. At yun lamang po, maraming salamat.